Magandang gabi sa mga nanonood sa atin ngayon dito sa Pilipinas. 9:24 po tayo ng gabi. Ika-6 ng buwan ng Mayo, taong 2021. Sa iba pong mga manonood natin sa iba't ibang bahagi ng mundo, ah, anong oras man kayo sa inyong kinalalagyan, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ang isang episode ng online talakayan. Kasama po ang inyong lingkod, si Attorney Enzo Recto. Ngayon pong araw ng Huwebes, May 6, 2021. At ngayon po, napakaganda ng pag-uusapan natin. Hinamon ni Presidente Duterte si Retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ng debate tungkol sa issue ng West Philippine Sea. At ang maganda nito, tinanggap ni Retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ang hamon ni Duterte. Dito magkakasubukan kung sino ang nagsisinungaling. Ang sabi ni Duterte, alam daw ni Retired Senior Associate Justice Antonio Carpio nang kasama daw, usangkot daw si Justice Carpio nang paatrasin ng gobyerno noon ng Pilipinas sa ilalim pa noon ni Pinoy taong 2012 magkaroon ng standoff doon sa Scarborough Shoal. Pinaatras daw yung barko ng Pilipinas, kaya daw na-control ng China ang Scarborough Shoal, at kasunod daw niyon kahit daw yung mga ibang isla na-control na ng China. At may pananagutan daw dito si Retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Kung ano-ano pang mga pinagsasabi ni Duterte, akusasyon kay Justice Carpio, at hinamon ni Duterte si Justice Carpio na magdebate daw sila. At maganda nito, tinanggap ni Justice Carpio ang hamon ni Duterte. Pag-usapan po natin yan mamaya. Pero habang pong naghihintay pa tayo ng iba, bagamat marami-rami na rin ang nanonood sa atin ngayon, naka-online na ang ating mga regular viewers. Magandang gabi sa mga naka-online na. Si Nick Sotosunga nanonood sa atin. Taga saan kaya ito si Nick? Sir Nick, pakilala naman po kayo kung saan kayo. Ito, nabasa ko na sa ibaba ng bahagi. Nasa Oakley, California pala si Nick Sotosunga. Maligayang panonood sa iyo, Sir Nick. Si Lucito Sapno, nasa Michigan, USA din, nanonood sa atin. Si Jerry Riterva, nanonood din. God bless you rin po. Good evening. Saan po kayo, Sir Jerry? Siyempre, si Ma'am Epifania Palingkod, lagi nating itong nanonood sa Hong Kong. Natutuwa tayo na ang ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo ay interesadong makinig sa ating mga balita, sa mga kaganapan sa ating bansa. Interesado silang malaman ang mga nangyayari sa ating bansa. Patunay lamang ng ating mga kababayan, bagamat nasa ibang bansa na sila, mahal pa rin nila ang ating bayan. Gusto nilang ma-update sa mga nangyayari sa ating bayan. Gusto nilang mabalitaan araw-araw kung anong nangyayari. At yan po ang layunin ng programang ito. Ang layunin po ng talakayan natin, sa bawat araw alamin natin ano ba ang mainit na balita sa bawat araw at bigyan natin ng paliwanag, talakayan sa mismong gabi ng araw na yan. Habang naghihintay pa tayo sa iba, patugtugin muna natin ang ating paboritong introductory song. Mula sa grupong Asin, Balita. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Tayo'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Ito po ang grupong Asin. Habang naghihintay pa po tayo,
Yan. Maganda po itong mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Ah, sabi ni Lito Musne, 100% po may magmumura dyan sa debate. Totoo yan, totoo to. Hindi sigurado mapipigilan ni Duterte ang magmumura na naman. Pero wala na eh. Tayong mga Pilipino, hindi na uubra yung mga pagmumura lang ni Duterte. Kasi nung una, umuubra pa yung mga pagmumura-mura na yan eh. Ngayon, hindi na eh. Ah, Nung una kasi, alam naman natin, ang prinoject ni Duterte sa sarili niya na siya'y matapang, galit siya sa lahat, lalo na daw sa mga nang-aapi, sa mga Pilipino. Yun yung kanyang projection. Yan yung dating na prinoject ni Duterte nung tumakbo siya noong 2016. Galit siya sa oligarkiya, galit siya sa mga korap, galit siya sa mga drug lords, galit siya sa mga kriminal, galit din siya sa China. Lahat, ang asta ni Duterte noon, lahat ng mga nang-aapi, lahat ng mga dahilan ng kahirapan ng Pilipino ay galit siya. Yun yung kanyang yung kanyang asta noon. At ang kanyang galit pinapakita niya sa kanyang mga pagmumura. Minumura niya talaga. Yung ating naman mga kababayan, dahil sa tagal-tagal na ang ating bansa ay lugmok na sa kahirapan, lugmok sa korupsyon, lugmok sa kriminalidad, at lahat ng mga nakaraang presidente pinangako na babaguhin ang Pilipinas, papagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Nung makita ng mga tao na wala namang nangyayari, at itong si Duterte ay nag-o-offer, naghahambog, na siya na daw ang solusyon. Kasi lahat daw ng mga nakaraang presidente, panay pangako lang na babaguhin ang buhay ng mga Pilipino, papaunlarin ang Pilipinas. At si Duterte ang nagpresenta ng kanyang sarili. Siya na daw. Kasi yung mga nauna daw panay pangako. Wala naman daw binuga. Wala panay daw asta. At ang akusasyon niya noon, yung pinalitan niyang gobyerno ni Pinoy, si Pinoy daw ay bakla. Si Pinoy daw ay wala namang lakas ng loob. At kung ang papalit naman daw ay si Rojas, ganun din. Kaya ang packaging ni Duterte, siya'y astig, tigasin. Yan yung kanyang walang sasantuhin. Yun yung kanyang packaging ng sarili niya. Pero anong nangyayari ngayon? Lumilitaw, patapos na ang kanyang termino. 6 years ang termino ng presidente. Anong taon na tayo ngayon? 2021. Isang taon na lang mag-i-elect na tayo, maghahalal na tayo ng bagong presidente. May 9, 2022. At kitang-kita na yung mga pinagyayabang ni Duterte ay wala. Ito na lang muna, pag-usapan natin itong tungkol sa China. Di ba? Nung pinag-uusapan noon ang issue ng China, sa live na telecast ng debate ng mga kandidato sa pagka-presidente, anong hinambog noon ni Duterte? Wala daw. Siya daw, para ipakita daw na talagang kaya niyang harapin ng China, ang sabi ni Duterte, sasakay siya sa jet ski. Dala-dala niya yung bandila ng Pilipinas, pupunta siya doon sa isla ng Spratlys. At kung nandun naman ang China, nandun daw may barko ang China, sasabihin niya, gawin niyo na ang gusto niyong gawin sa akin. Basta ako, ipaglalaban ko ang interes ng mga Pilipino. Ay ngayon, nakita sa loob ng buong panahon ni Duterte mula 2016 hanggang ngayon, hindi niya pinaglaban ang interes ng Pilipinas. Sa halip, ang ginawa niya ay nagpakatuta siya sa China. Naging tuta si Duterte. Tuta. As in, parang aso na hawak sa liig. So yan po ang nangyari sa panahon ni Duterte. At ngayong mag-i-eleksyon na ng 2022, at ang manok niya ay ang kanyang anak na si Sara, napakalaking issue nitong sa China. Kasi hindi niya to kayang depensahan. Paano niya ipagtatanggol ang kanyang naging patakaran tungkol sa China? Litaw na litaw, garapalan, lantaran na siya'y tuta ng China. Ibininta niya ang Pilipinas kay Xi Jinping. Yan ang malinaw. At pananagutan niya yan sa eleksyon sa 2022 sa Mayo.
ay dahil nakikita niya na ang mga Pilipino'y galit sa ginawa niya, kahit pag-aanong sabihin niyang mataas sila sa survey, sa mga Pilipino na sinurvey, yun mismo ring Pulse Asia at yun mismo ring Social Weather Station, yun mismong yung mga institutions na mga nagkakandak ng survey na nagsasabing matakas ang rating ni Duterte at ni Sara, nagsasabi rin mismo ito at hindi rin maitatago na hindi kumbinsido ang mga Pilipino sa naging paghawak ni Duterte sa issue ng China. At habang lalalapit ang eleksyon sa 2022, lumilinaw at lumilinaw yan. Ang issue ng China ay magiging malaking pananagutan ni Duterte. At isa sa mga matitibay na ninindigan sa isyung ito ay si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, isang eksperto sa issue ng China. At ngayong nalalagay sa alanganin si Duterte, nalalagay siya sa depensiba. At ang kanyang magiging manok sa 2022 sigurado mahihirapan idepensa ang stand ng administrasyon. Ngayon kung ano-ano nang palusot ni Duterte, pilit niya ngayong dinidistort, pilit niya ngayong binabaluktot ang katotohanan. O paano niya binabaluktot? Ano? Pinapalabas ni Duterte, hindi naman daw siya ang may kasalanan. Bago pa daw siya naupo noong 2016, ang mga teritoryo daw ng Pilipinas sa West Philippines hawak na ng China. At ang may kasalanan daw nito ay si Pinoy mismo. Kasi daw noong 2012, nung magkaroon ng standoff doon sa Panatag Shoal o sa Scarborough Shoal, ang Pilipinas daw ay inatras ang barko. Kaya ang naiwan na lang daw doon yung mga barko ng China. At ang may kasalanan daw nito ay si Pinoy at ang dating DFA Secretary nung panahon na yon, si Albert Del Rosario. At inaakusahan niya na kahit daw si retired Senior Associate Justice Carpio ay may alam daw doon. Kaya sila daw ang may pananagutan, wag daw siyang sisihin. Ang problema kay Duterte, nadulas. Hinamon si Carpio. O sige, sabi niya, ikaw Justice Carpio, pareho lang naman tayong abogado. Anya, yun yung sabi ni Duterte. Sige nga, magdebate tayo. O, ang problema ngayon, sinagot ni Carpio, ito yung sagot ni Carpio, regarding a response of Justice Carpio to the challenge of President Duterte. At ang challenge, ang sabi ni Justice Carpio dito, ang kasagutan ni Justice Carpio, una, sabi ni Justice Carpio, ang hamon ni Duterte, magre-resign daw siya kapag napatunayan na si Justice Carpio, na si Justice Carpio ay walang kinalaman doon sa pag-atras ng mga barko, yung barko ng Pilipinas, doon sa Scarborough Shoal noong 2012 standoff. Kapag napatunayan daw na walang kinalaman doon si Justice Carpio, nang i-atras yung barko ng Pilipinas, kaya nakontrol ng China yung Scarborough Shoal, kapag napatunayan daw doon, magre-resign siya. O ang hamon ni Justice Carpio, dito po yung number 1, sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, ipe-present niya si dating President Pinoy Aquino, si Noynoy, ipe-present niya si retired DFA Secretary Albert Del Rosario, ipe-present niya rin yung hepe ng Philippine Navy noon, at ang hepe ng Department of National Defense noon, at ang hepe ng Philippine Coast Guard noon. At ito mismong kanyang mga testigo ang magsasabing wala ngang alam si retired Senior Associate Justice Carpio nung panahon na nasa Korte Suprema pa siya. Walang alam si Justice Carpio nung panahon na nasa Korte Suprema pa siya. At kapag pinatutuhanan ng mga sinabing ng mga matataas na opisyal nito na wala ngang alam si retired Senior Associate Justice Carpio, mapipilitan si Duterte mag-resign. Kasi sabi ni Justice Carpio, pag napatunayan ko yan, dapat mag-resign si Duterte. Kasi isang sabi ni Duterte, kapag napatunayan daw na walang alam doon si Justice Carpio, magre-resign siya. Ay medyo malalagay talaga sa alanganin si Duterte dyan. At yung pangalawang hamon ni Duterte na bukas daw siyang makipagdebate kay retired Senior Associate Justice Carpio sa issue ng West Philippine Sea, tinanggap ni retired Senior Associate Justice Carpio. Kahit daw anong oras
Kahit anong araw na gustuhin ni Duterte, laban siya, sabi ni Justice Carpio. Alam niyo po kasi itong si Duterte, sa sobrang bunganga nito, minsan hindi niya nakokontrol ang pinagsasabi niya. Tulad nito, yung desisyon ng Permanent Court of Arbitration ng The Hague sa the Netherlands noong 2016. Lumabas po yung desisyon ng yung arbitration court, yung Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Lumabas 2016, July 12. At ang ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, the Netherlands, pabor sa Pilipinas. Binaliwala yung sinasabi ng China ng historic na 9-dash line, yung guhit ng China na 9 na putol-putol na linya, na kung saan halos lahat na ng teritoryo doon sa South China Sea, kabilang na yung mga teritoryong sakop na ng West Philippine Sea, sabi ng China kanila yon. Binaliwala yan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, the Netherlands. O ngayon, ano yon? Napakalaking tagumpay, napakalaking panalo sa bahagi ng Pilipinas. At kahit yung ibang mga bansa, kahit na nga ang United Nations, saludo sa Pilipinas sa ginawa nito. Saludo sa sa naging panalo ng Pilipinas. Ang nakakalungkot, nanalo na nga sana ang Pilipinas, binaliwala pa nitong si Duterte. Nakakalungkot po eh. Pinanalo ng Pilipinas, pinagpaguran niya ni Pinoy, kasi noong 2013, sinampa ni Pinoy, ng gobyerno ni Pinoy, sa pangunguna ni Pinoy mismo at ng kanyang dating DFA Secretary, si Albert Del Rosario, at kabilang sa mga magagaling na nakipag-argumento doon sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, ay ang mismong miyembro ng Korte Suprema noon, si Justice Carpio. Si Justice Carpio ay salutatorian sa kanilang batch sa College of Law, at siya'y bar top notcher. Magaling talaga itong si retired Senior Associate Justice Carpio. At maganda naman lang dito dahil sa pagkamagabayan ni retired Senior Associate Justice Carpio. Pumunta siya ng The Hague, doon sa the Netherlands, kasi nandun yung Permanent Court of Arbitration. Dinipensa niya ang Pilipinas doon. Katulong niya sa pagdepensa ng Pilipinas ang isa pang bar top notcher na siyang Solicitor General nung panahon ni Pinoy, si Pilu Hilbay. May kasama silang mga Amerikanong lawyers, nagtulong-tulong, binayaran yun ng gobyerno ng Pilipinas para mas maging matibay ang laban. At yung pagsisikap ng Pilipinas ay naging mabunga naman. Lumabas yung desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa panahon ng Duterte. Sumumpa si Duterte bilang presidente June 30, 2016. Ilang araw lang pagkasumpa niya, 12 araw, kasi July 12, 2016, lumabas yung desisyon. Ay dapat sana mayroon ng armas si Duterte. Mayroon na siyang magagamit. Hindi eh. Sa halip, anong ginawa ni Duterte? Binaliwala, hindi ginamit yung ruling ng Permanent Court of Arbitration. At anong malala? Ang ginawa ni Duterte, ito na, nalantad na ngayon. Kahapon lang, sabi ni Duterte, sa totoong buhay, yung papel na yan, ibig sabihin yung decision daw ng Permanent Court of Arbitration, wala daw yan. Sa usaping bugoy, ito, basahan to, sa usapang bugoy, ibigay mo sa akin, sabihin ko sa'yo, PI, papel lang yan, itatapon ko yan sa wastebasket. Yan. Yan yung, yan yung, yan yung sinasabi ni Duterte. Dito na ngayon na i-expose. Bakit tayo nagkalitse-litse pagdating sa issue ng China? Kasi si Duterte, ang pagtingin niya doon sa pinanalo natin, yung tagumpay natin sa Permanent Court of Arbitration na lumabas noong July 12, 2016, para pala sa kanya, isang papel lang yun na baliwala, walang silbi. Sabi niya nga, para lang doon itatapon sa wastebasket. Kaya pala, sa buong panahon ni Duterte mula noong 2016 hanggang ngayon, talagang nagpakatuta siya sa China. Nasayang ang pagsisikap ng nakaraang administrasyon ni Pinoy na kahit papano labanan sa kaso ang gobyerno ng China, ang China dahil sa ginagawa nito sa Pilipinas. Nasayang lahat 'yon. At ito nga, dahil na-expose na ngayon at mag-i-eleksyon na, mananagot siya ngayon sa mga Pilipino,
at delikado na ang kanyang mapipiling manok na si Sarah, yung kanyang anak, ay matatalo dahil sa isyung ito ng pagkatuta sa China. Kasi obvious naman kahit si Sarah, tuta rin niya ng China. Ayaw ng mga Pilipino ng isang presidente na tuta ng China. Yan ang malinaw. Kahit sa survey na kinomisyon ng gobyerno, lumalabas ayaw ng mga Pilipino ng patakaran ni Duterte sa China. At dito siya namumroblema. At dahil delikado nga ang lagay ng kanyang kandidato, yung kanyang anak, pilit niya ngayong dinadivert, pilit niya ngayong binabago ang narrative. Pinalalabas niya ngayon na wala siyang kasalanan, na siya pangaraw ang nalagay sa alanganin, na nang maupo daw siya, ang mga isla na yan hawak na ng China, at ang may kasalanan daw dyan ay si Pinoy. Pero wag po tayong maniniwala dyan. Itong si Duterte ay sukul na. Inutil sa lahat ng bagay. Inutil sa lahat ng bagay. Palpak sa COVID, inutil sa ayuda, wala na lang bukang bibig, patay dito, patay doon, sunod-sunod ang patayan, patuloy ang nangyayaring patayan, at pagdating pa sa China ay katrayduran. Wala, mahihirapan. Mahihirapan si Duterte sa eleksyon sa 2022. Yan po ang totoo niyan. So, anong ginagawa ni Duterte? Dahil alam nila ang katotohanan na galit ang tao sa kanilang pagkatuta at sa kanilang pagtatraidor sa China. Pilit nila ngayong nireremedyohan. Ang problema, habang nireremedyohan ni Duterte kung anong-anong hambog niya, lalong nalalagay sa alanganin. Tulad nito, para lang, kasi ang mga Pilipino na paniwala nyo noong 2016, dadaanan niya sa mga yabang-yabang, hambog, pagmumura. Di syempre, ang iniisip ng mga Pilipino, magaling talaga si Duterte, minumura kahit sino. At ngayon, minumura niya si dating DFA Secretary Albert Del Rosario. Sabi niya, ikaw Alberto, gusto mo suntukan na lang tayo. Yun, mga style ni Duterte yan idadaan sa mga suntukan, patay dito, patay doon. Ganun ang style ni Duterte. Ang problema, hindi na umuubra sa Pilipino. Hindi na umuubra sa ating mga kababayan. Kasi ang hinahanap ng mga tao, aksyon, resulta. Ay wala Walang nakikitang magandang resulta ang mga Pilipino. Naghahanap na ang mga tao ng resulta. Kung noong kumakandidato siya, minumura niya pa. Basta ako, pupunta ako ng hinahamon niya noon. Sino bang sinasabon niya noon? Na si Marojas daw ay bakla. Si Marojas daw ay hindi kayang labanan ng China. Siya daw, kahit sulo lang siya, mag-jet ski. Yun ang yabang niya ang problema, napaniwala ang mga kababayan natin. Kaya nakakuha siya ng 16 million votes. Ay ang problema ngayon, panahon na ng pagtutuos. Hihuhusgahan na siya ng taong bayan. At hindi na pipwede yung yabang lang. Ay dadaanin niya na naman. Yang si Albert Del Rosario, yan ang dahilan bakit yung mga isla natin nakuha ng China. Pag nakita ko yan si Alberto, susuntukin ko yan, yung buwang na yan. Pero wala na Hindi na. Hindi na. Buminta na yan. Alam ng mga tao, yung style na yan ni Duterte, buminta na yan. Hindi pwedeng panayabang na lang. Alam ng mga tao na wala. Pag nanalo ang manok ni Duterte, hawak na talaga tayo ng China at hindi makakapayag mga Pilipino nun. So anong ginagawa ngayon? Pilit na naghahambog si Duterte. Sasabihin ni Duterte, hindi ako ang may kasalanan dyan. Ako pang sisisihin nyo na nang umupo ako, hawak na ng China ang mga teritoryo na yan. Malaking kasinungalingan po yan. Malaking kasinungalingan yan dahil linabanan pa nga ni Pinoy. 2012 yung Scarborough Shoal. Sabihin natin na naisahan ang Pilipinas ng China. Ano bang nangyari noong 2012? Ang nangyari noong 2012, may barko doon ng Pilipinas, isang barko, at ang China mayroong 30 barko doon sa Scarborough Shoal. Ang US noon, nagbroker, kumbaga namanggitan, para maalis yung tensyon.
Ang tawag doon, ma-diffuse yan. Sa English, ang ano dyan, sa international law, ma-diffuse ang tension. Kumbaga, maalis yung tension doon sa South China Sea. Ang sabi ng US, ano kaya kung pareho kayo umatras? Aalisin ng Pilipinas yung barko niya, aalisin din ng China yung barko niya. Madi-diffuse ang tension sa South China Sea. Pumayag ang Pilipinas. Ang DFA Secretary noon, si Albert Del Rosario. Ang problema yung China, magulang. Umatras ang Pilipinas, yung China hindi. Naisahan ang Pilipinas at ang China. Pero kaagad-agad, nang makita ito ng Pilipinas, na naisahan sila ng China, gumawa kaagad ng hakbangin ang administrasyon ni Pinoy noon, kinasuhan sa dahig, sa the Permanent Court of Arbitration. Ano ba itong Permanent Court of Arbitration para maintindihan natin? Ang Pilipinas kasi saka ang China, pareho signatory dito sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Pag sinabi nating United Nations Convention on the Law of the Sea, kapag pumirma ka dyan, ibig sabihin, kinikilala mo, rene-recognize mo, yung mga batas, kasunduan ng mga bansa sa mundo tungkol sa karagatan. At nakalagay dyan sa UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Sea, na ang exclusive economic zone ng isang bansa, mula sa kanyang shore, mula sa kanyang dalampasigan, 200 nautical miles ay sa bansa niya yan. O yan po ang nakalagay sa UNCLOS. Ano po? Mula sa shore, mula sa baybayin ng isang bansa, sumukat ka ng 200 nautical miles, yan ay sayo. Ang tawag dyan ay Exclusive Economic Zone, EEZ. O pag sinabi mong Exclusive Economic Zone, exclusive, sayo lang yan. Hindi pwede dyan mangisda ang dayuhan. Sayo yan. Exclusive Economic Zone. Ang mga struktura dyan, ang mga isla dyan, ang mga reefs o bahura dyan, sayo yan. Within yung 200 nautical miles mula sa yung baybayin. O, yung mga Scarborough, yung mga reefs na yan, Julian Felipe, Zamora, yung Sandra Cay, lahat yan bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang problema sa China, may ibang paraan ng pagsukat ng teritoryo niya. Yung mula sa hindi siya sumusunod dun sa 200 nautical miles. Ang ginawa ng China, mayroon siyang tinatawag na 9-dash line. Gumuhit siya ng siyam na guhit na putol-putol. Ang problema nung siyam na guhit na yan na putol-putol, 9-dash line, sakop pati yung teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kanila daw yun. Kaya nga kinasuhan ng Pilipinas doon sa Permanent Court of Arbitration. Kasi nakalagay sa UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Sea, na kapag mayroon kayong sigalot, mayroon kayong conflict ng isa pang bansa tungkol sa mga teritoryo sa dagat, tinatawag nating maritime dispute, pwede kayong magsampa ng reklamo sa International Court of Justice. At kung ayaw nyo naman, pwede rin sa Permanent Court of Arbitration. Pumirma doon ang China. Isa ang China sa signatories dyan. At ganun din ang Pilipinas. Kaya ang Pilipinas, inavail yung ganon. Ginamit yung Permanent Court of Arbitration na nakalagay sa UNCLOS. Ay nanalo ang Pilipinas doon. Nanalo ang Pilipinas. O ang sasabihin natin, ay hindi naman kasi nag-cooperate ang China doon eh. Hindi naman siya nagdepensa. Kasalanan niya yon. Parang winave mo yung rights mo na magdepensa. Kasalanan nila yon. Kung tinalo man ang China dahil hindi lumahok doon sa debate sa loob ng Permanent Court of Arbitration, waiver yon ng kanilang karapatan. Yun yung problema sa China. O ngayon, nung matalo yung China, dapat sana dahil nanalo na yung Pilipinas, ginamit ni Duterte yon. Ang problema, hindi niya ginamit yun. Yun ang malaki. At ang dahilan pala, ito na nga, lumabas na kahapon sa speech ni Duterte, para pala kay Duterte, isa lang na walang silbing papilyon. Pwede lang daw yun itapon sa wastebasket. So yun na. Yun na ang problema dyan. Kaya pala hindi niya yun pinaglaban. At ngayon, gusto niyang makipagdebate kay Retired Senior Associate Justice Carpio. Sabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio, payag ako, tinatanggap ko ang hamon ni Duterte kahit nasa anong araw, oras na gusto niya, na convenient sa presidente.
So, hindi natin alam kung anong sagot ni Duterte diyan. Kung akala niya kasi aatrasan siya ni retired Senior Associate Justice Carpio. Hindi na kasi uubra itong mga yabang-yabang lang ni Duterte. Hindi na pwede yung mga mura-mura na yan. Susuntukin kita. Wala na. Ito'y usapin na ng pananagutan. Accountability. Kailangan niya ng managot sa nangyayari sa ating bansa. Kailangan niya ng managot sa katrayduran. Parang ano to eh, People of the Philippines versus Duterte. Ito na yung nangyayari ngayon. Yan. Basahin muna natin ang mga reactions ng ating mga kababayan kasi alam ko maganda ang reactions ng ating mga kababayan. Sabi ni Di Guzman Rico, 16 million na tanga. Mag-isip-isip na kayo o wala talaga kayong mga isip. Na Duterte kayo o nabudol-budol ni Dots noon. Yan. Yan. Ano po? Sabi ni Ono Herbert, tayo naman talaga bakit mo ipasubo? Iba tong comment nito. Iba tong comment nito. Si Osayas Catalan Olvido, kabunyog natin. Kita ko, minember na natin to sa Japan. Bunyog Japan. Good evening, Sir Osayas. Nanonood sa atin from Shinjuku, Tokyo. Yan. Si Annabel Saga Fernandez, si Ruel Ligarde, nanonood sa atin. Kahit itong si Ruel ay DDS, alam ko, hindi lang nila matanggap na totoo ang pinagsasabi natin. Alam nyo, sa gabing nagdi-discuss ako, ang daming nanonood na mga DDS. Natutuwa naman ako. Kahit nagko-comment sila ng hindi maganda, pero alam ko na sa loob-loob nila, alam nilang totoo ang sinasabi natin eh. Mahirap talaga eh. Pagbigyan natin sila, darating ang araw, mapaprocess din nila yan. Mayroon pa sila ngayong mayroon pa sila ngayong denial. Hindi pa nila matanggap yung katotohanan. Pero sa loob-loob nila, alam nilang totoo yung pinagsasabi natin. Kaya wag nyo nang masyadong awayin ang mga DDS na nanonood ngayon. Nagustuhan ni Constantino Arias, People of the Philippines versus Duterte. Kasi hindi ini-impeach ng mga ng mga kongresista. Walang nagkakaso kay Duterte. Hihintayin pa ba natin yung sa ICC? Matagal pa 'yon. Dito na mismo sa programa natin, dito gabi-gabi, People of the Philippines versus Duterte. Sasagutin natin ang lahat ng mga sinasabi ni Duterte. Kaya sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, ipalaganap nyo to. May 1 taon pa tayo bago ang eleksyon sa 2022. Gabi-gabi, bubugbugin natin ang mga krimen ni Duterte sa taong bayan. Kung hindi yan nalilitis sa impeachment dahil ayaw magsampa ng reklamo ng mga kongresista, kung hihintayin pa natin ang ICC, matagal pa yan. Mula ngayon, dinideklara natin, lilitisin ng taong bayan si Duterte sa programa nating People of the Philippines versus Duterte. Lahat ng krimen niya sa mga bayan pag-usapan natin. Hanggang sa maraming mga tao natin ang makaunawa nito. Gabi-gabi pag-usapan natin ang mga krimen ni Duterte sa taong bayan. People of the Philippines versus Duterte. Iba-ibang issue yan. Yung kanyang mga krimen, mga patayan, yung kanyang korupsyon, yung kanyang pagtatraidor sa issue ng China, ang hindi paggalang sa rule of law, napakarami. Hindi tayo mauubusan. Hanggang sa 2022, pag-usapan natin yan hanggang mag-eleksyon. At kahit na yung pipiliin niyang manok na pambato sa 2022, idadamay natin, accomplish. Kasapakat ni Duterte, pananagutin natin, People of the Philippines versus Duterte. Kaya sana yung ating mga kababayan na nanonood ngayon, i-share nyo itong ating live na talakayan. Bukas ng gabi, magtatalakay na naman tayo. Gabi-gabihin natin to hanggang sa maliwanagan ng ating mga kababayan. Ang gusto kong makita, kung sila'y may mga trolls, kung sila'y may mga bayaran ng mga vloggers, hindi ako binabayaran sa pagbablog na to. Hindi tayo trolls. Tayo mismo, ipalaganap natin. Gusto kong makita sa darating na araw. Nung live ko kagabi, ngayon parang 10,000 na yata ang views. Sana itong live natin ngayon, bukas, umabot na ng 20,000 views. Pwede ba na yung mga nanonood ngayon, makita ko na kayo'y sharer, i-share nyo ito ngayon pa lang, simulan na natin. At na magbubukas na rin ako ng yung mag-a-active ako sa YouTube para mas marami ang maabot natin.
i-share, mag-subscribe din kayo mga nanonood sa atin. So yan po pagpatuloy natin. So hintayin natin 'to. Maganda 'to. Pag nagdebate si Duterte at si Carpio, mai-expose, malalantad na talaga na wala. Hindi naman uubra yung panayabang eh. Hindi naman uubra yung mga mura lang, hindi. Kailangan dito matalinong diskusyon sa issue ng West Philippine Sea. Yan. At sa matalinong diskusyon, hindi uubra ang mga idadaan mo lang sa mga mura-mura, babastusin mo yung kadebate mo, hindi pwede yun. Hindi pwede. Kaya nga malakas ang loob ni retired Senior Associate Justice Carpio na harapin si Duterte. At dito mai-expose siya. Yan. So yan po sa totoo na, kahit yung mga malapit kay Duterte nakakampi niya, paisa-isa ngayon na alalagay sa alanganin eh. O ito lang, itong nasa kaliwa, ito si Banat Bay. Vlogger ito ng mga DDS. Ay si Pacquiao, minsan tumitira na kay Duterte. Sabi ni Pacquiao, na ako sabi ni Pacquiao, nakukulangan ako. Dati okay naman si Duterte nung sinabi niyang mag-jet ski siya. Maganda yun. Ang problema, nung panahon ng kampanya, okay. Pero ngayon, kulang. Hindi ko na gusto ang mga nagiging stand ni Presidente Duterte. Sabi niya ni Pacquiao, ay nagalit ngayon si Duterte. Nagalit din ngayon yung mga vloggers. Yung mga trolls ni Duterte. Galit sila kay Pacquiao. Kinakalaban na daw ni Pacquiao si Duterte. Hindi lang yan. Marami pa yan. Sa totoo lang po, si Vice President Leni Robredo, kaya hindi pa nagdideklara ng kandidatura niya, kasi marami pang posibleng mangyari sa administrasyong ito. Marami pa diyang mag-aalisan para yung bangkong papalubog. Ang administrasyon ni Duterte, para yung barkong papalubog, marami diyang magtatalunan. Ang pakiusap ko lang sa ating mga manunood ngayon, huwag po kayong masyadong napakataas ng standard. Pag may mga kasama si Duterte nagtatalunan sa barko niya, lumilipat na ngayon ng iba ng barko, sumasama kay Vice President Leni Robredo. Huwag muna kayong magalit. Huwag niyo munang sabihin ng mga balimbing. Totoo naman balimbing yan, pero i-reserva muna natin. Kimkimin niyo muna yung inyong mga galit at wag na muna. Kasi kailangan nating maubos ang kumakampi kay Duterte hanggang sa ang matira na doon ay siya, si Sara, si Bongo, si Bato, si Bongbong Marcos, sila Aimee Marcos, sila Cynthia Villar. Mas maganda, mga kumakampi kay Duterte ngayon, unti-unti maglipatan na. Maganda yun. Yan ang magandang mangyari sa atin. Totoo medyo yan. Totoo medyo sa atin parang hindi natin matanggap kasi yung mga yan kasama ni Duterte yan. Pero ganyan po talaga eh. Kung gusto nating manalo tayo sa 2022, habang papalapit ang October, bago ang filing ng candidacy, marami pang mga kasamahan si Duterte. Ang tawag diyan magja-jump ship. Iiwanan ang barko ni Duterte kasi mahihirapan mahirap idepensa ang mga krimen ni Duterte sa bayan. Itong kanyang pagka-traidor sa China, malaking issue to. Mahihirapang idepensa to. Kung gusto mong manalo ka sa election sa 2022, at alam yan ni Pacquiao, alam yan ni Isko Moreno, alam yan ni Grace Poe, alam yan nila Tito Soto, alam yan nila Lacson. Kaya nga kahit papano, sila Soto, sila Lacson, sila Grace Poe, medyo kumakalas kay Duterte. At totoo naman po yan, medyo sa atin parang ayaw natin silang tanggapin. Pero kung ang iniisip natin, matalo na si Duterte sa 2022, matuwa tayo na ang kanyang mga kakampi ay isa-isang naglulundagan papalayo sa kanya. Masakit po yan sa natin na parang, bakit natin sila tatanggapin? Mga maka-Duterte naman yan dati. Yan po isang politika ito. Ang election sa 2022, politika yan. Kailangan tayo'y maging malawak ang pag-iisip. Yan po ang totoo. O tingnan nyo, galit na galit sa atin ang mga DDS. Bakit? Kasi alam nilang totoo yung sinasabi natin. Tingnan nyo, ang daming nagko-comment na DDS. Naano sila? Parang alam nyo ang nangyayari ngayon. Itong mga DDS na nagkakagulo ngayon, nagko-comment sa atin ngayon, para silang mga langgam, na yung kanilang bahay ng langgam ay naukag natin. Naukag natin yung kanilang bahay, so nagkakagulo sila ngayon.
kung saan sila ngayon tumatakbo. Ito, oh. Pero hayaan nyo, alam naman ng mga DDS na ito na nagko-comment sa atin ngayon, na yung mga ating sinasabi totoo. Totoo. Hindi man nila tanggapin yan sa loob-loob nila. Hindi naman tayo nagsisinungaling. Mga totoo lang naman ang sinasabi natin. At mahirap kalabanin ang katotohanan. Yan po. Yan po ang totoo niyan. Ano? Kaya natutuwa tayo na sa ngayon, kahit yung mga kakampi ni Duterte tulad ni Pacquiao, tulad ni kahit sila Tito Soto, sila Lacson, sila Gordon, tayo minsan may mga may mga bira tayo kila Gordon, kila Lacson, kila Tito Soto kasi may mga panahon na kasabwat ni Duterte sa mga pinagagawa niya sa Pilipinas. Pero papalapit na ang election sa 2022. Mag-aano na yan. Isa-isa magkakalasa na yan kay Duterte. At wag po tayong maging sobrang napakataas ng standard na dahil lang kasama sila dati ni Duterte, hindi natin tatanggapin. Sa akin lang, kahit si Vice President Leni Robredo, ang gusto niya ay inclusive, ibig sabihin, tanggapin yan. Kasi yun yung paraan para matalo si Duterte. Kailangan siyang ma-isolate. Kailangan siya'y kailangan na kahit pa yung mga politiko na hindi natin gusto, pag kumalas yan kay Duterte, i-welcome natin. Maganda yan na development. Yung iba, medyo ayaw matanggapin yung ganyan, pero sana'y maging tayo, broad-minded. No? Kaya, yan po. Yan yung natin. Kaya maganda ito. Ito, sinusubaybayan ko to. Tinutudo-tudo ng bira ngayon si Manny Pacquiao. Si Mejorada, si Banatbay, si Panelo, tinitira si Pacquiao. Tinitira si Pacquiao. Alam nyo po kasi, si Pacquiao talaga, totoo naman, ambisyoso ito. May ambisyon itong magpresidente. Ang inaasahan sana ni Pacquiao, siya na ang mamanok kino Duterte. Ang mga politikong nagtutulak dito kay Pacquiao, si Chavit Singson, si Pantaleon Alvarez, ito yung mga maka-Duterte. Pero ayaw nila kay Sara. Kasi si Sara Duterte, unang-una, kahit nga si Duterte, hindi mahawakan si Sara eh. Si Sara Duterte, mayabang. Ayaw niyang may kinikilala siyang amo. Parang sa kanya, anak pa nga lang siya ng presidente, mayabang nang umasta si Sara. Ay lalo na kung siya'y maging presidente. Sa tingin nila Chavit Singson, sa tingin nila Arroyo, sa tingin ng mga Bilyar, nila Cayetano, hindi nila kayang pasunurin si Sara. Bagamat si Sara, maka-China yan, corrupt din yan, papaboran niya din yung mga korap, pero ang gusto kasi ng mga trapo, yung mga tipong tulad ni Erap, yung kaya nilang paikot-ikutin. Kaya mas gusto nila si Pacquiao eh. Ang problema si Duterte, syempre, natatakot si Duterte na pagdating ng 2022, paano kung sa panahon na 2022 o kaya 2023, lumabas na yung warrant of arrest ng ICC at ang presidente ay si Pacquiao o kaya ang presidente ay si Bongbong Marcos. Ay paano kung si Pacquiao? Sasabihin ni Pacquiao, ako ang presidente ng Pilipinas dahil lumabas na ngayon yung warrant of arrest. Ako'y kumikilala sa public international law, kumikilala sa rule of law. Kaya susundin natin ito. Isusurrender natin si Duterte. Ay wala nang magagawa si Duterte kasi hindi na siya presidente. Ganon din si Bongbong Marcos. Baka isurrender ni Bongbong Marcos. Baka isurrender siya ni Bongbong Marcos pag dumating yung warrant of arrest. Takot dun si Duterte kaya nagpapasiguro siya. Para sa kanya, nakakasiguro lang siya kung ang presidente ay yung anak niya o kaya si Bongo. Kaya ayaw niya kay Bongbong, ayaw niya rin kay Pacquiao. Kaya ngayon, pilit nilang sinisiraan si Pacquiao kasi baka kumandidato itong presidente para labanan si Sara. At ito naman si Pacquiao, nahihirapan na rin ipagtanggol yung mga posisyon ni Duterte lalo sa issue ng China. Kaya, kumbagay si Pacquiao, nag-aano na rin, humihiwalay na kay Duterte. At marami pa yan, mga kabunyog, mga kababayan. Bago pa ang filing ng candidacy sa October, marami pang posibleng mangyari. At yan yung hinihintay ni Vice President Leni Robredo. Kaya ayaw niya munang magdeklara kung sino ang kanyang vice, kung sino yung mga senador niya. Kasi marami pang magiging political realignments bago ang October. Ang filing of candidacy sa October pa eh. Hihintayin muna yan ni Vice President Leni Robredo.
kung sa ano, hihintayin niya muna, paano ba talaga ang mga linyahan, saka siya pipili kung sino yung kanyang vice president at kung sino-sino yung bubuo ng kanyang line-up sa mga senador. Kaya igalang lang natin yung desisyon ni Vice President Leni Robredo. Yan po ang totoo niyan. Anyway, nakakalungkot ang nangyayari sa Pilipinas. Isa pa to. Bakit talagang mahihirapan si Duterte sa election sa 2022? Kasi ito lang, si Sandra Cam. Si Sandra Cam ay tao ni Duterte. Yan, kita nyo yan. Nung nangangampanya noong 2016 elections, katabi niya dyan si Sandra Cam. Oh, sino ba yan si Sandra Cam? Ay wala naman yan eh. Pero nung manalo si Duterte, ginawa yan ni Duterte na direktor, isa sa mga board of directors ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO. Oh. Kaya lang, ito kasing si Sandra Cam, masyado na itong mayabang nang maging presidente si Duterte. Doon pa lang sa hearing ni De Lima, linabas niya ang kanyang dila, napakayabang, binastos si Laila De Lima. Sa pambabastos niya, pinaupo, maupo daw at irespeto ang Senado. Hayaw, talagang mayabang itong si Sandra Cam. Sa halip na sumunod, linabas yung dila niya. Ganyan kayabang si Sandra Cam. Inappoint pa ni Duterte sa PCSO. Ang problema, may nangyaring pagpatay doon sa Masbate. Kasi taga Masbate ito eh. Ang Masbate bahagi ng Bicol. Itong si Sandra Cam, yung kanyang anak na si Marco Martin, tumakbong mayor, natalo. Ay yung anak ni Vice Mayor Charlie Yuson III, tumakbo rin. Natalo yung anak ni Sandra Cam doon sa isang bayan sa Masbate. Ay mag-ieleksyon na sa 2022, pinatay yung Vice Mayor na si Charlie Yuson III kasi ito talaga yung political kingpin ng bayan na yun sa Masbate. At ang may raming mga testigo na sangkot ang natalo sa eleksyon na anak ni Sandra Cam, si Marco Martin, at 5 iba pa. Kasama pa si Sandra Cam sa mga may matibay na ebidensyang tinuturo na sangkot sa pagpatay ng Vice Mayor noon ng isang bayan sa Masbate, ang Vice Mayor Charlie Yuson III. So, walang nagawa si Sandra Cam. Lumabas ang warrant of arrest sa kanya at alam niyo kung anong ginawa ni Sandra Cam. Katulad ng ibang mga nakakasuhan, tinatakasan, mayayabang, pero pag lumabas na ang warrant of arrest, anong ginagawa? Nag-hospital arrest. Parang katulad ni Erap, naka-wheelchair, katulad ni Enrile, pag hinuhuli na, may warrant of arrest, naka-wheelchair na naman, katulad ni Jamie, naka-wheelchair, ito naman, naka-wheelchair din. Sumurinder nga siya pero kaagad-agad nagpa-hospital arrest. Yan. Yan po. Yan ang mga nagagawa ng mga tao ni Duterte. Lahat ng mga makapangyarihan kapag nakakasuhan, tulad ni GMA, tulad ni ERAP, tulad ni Enrile, lahat yan. Pag nahaharap na sa mga kaso, yung yabang nila, kapag humaharap na, lumalabas na ang mga warrant of arrests laban sa kanila, wala. Lumalabas, nagpapa-hospital arrest. Lumalabas kung ano-ano ng sakit. Kisyo ganito daw, malala na ang kanilang sakit. O ganyan din si Sandra Cam. Ganyan ang hustisya natin sa Pilipinas. Habang itong aming kliyente, ang bata, itong si Sasa Santa Rosa, kliyente namin ito. Dalawa kaming abogadong humahawak ng kaso nito ni Sasa. Tinaniman ng ebidensya. At alam nyo kung anong itinanim sa kanya? Hindi lang simpleng baril. Kasi kung baril lang ang ipaplant, kung firearms lang, pwede makapagpiyansa. Sa halip ang itinanim sa kanya, nang nag-search sa kanyang bahay, explosives, yung mga gamit sa paggawa ng mga pampasabog, kaya no bail. At ang naging paghalughog, pag-search sa kanyang bahay, ginawa madaling araw ng Mayo 2. Kaya itong aming kliyente, 20 years old, kakagraduate pa lang sa senior high school ng Ateneo de Naga University sa Naga. May kaso ngayon, illegal possession of firearms at illegal possession of explosives. Linalaban namin ito ngayon. Ganyan ang hustisya sa atin. O itong mga katulad nito ni Sandra Cam, naka-hospital arrest na naman. Itong katulad nitong aming kliyente, si Sasa Santa Rosa, kung ano-anong mga planted na ebidensya,
at ngayon ay nakakulong kasama ng mga ordinaryong bilanggo. Samantalang itong si Sandra Cam, murder ang kaso, matibay ang ebidensya, ay naka-hospital arrest. Ganyan ang hustisya. Kaya yung pinagsasabi ni Duterte nung nagkakandidato pa siya, na babaguhin ang hustisya sa ating bansa. Magiging pantay daw ang hustisya, wala yan. Ganyan din naman ang nangyayari sa kanyang Napakaraming magagandang comments, Napakaraming magagandang comments, alam ko, dito sa atin, sa mga nanonood sa atin. Hindi ko nga lang nababasa, ginaganahan tayo ng Anyway, bigyan natin ng Bigyan natin 'to ng si Dudong Paran, DDS din 'to, Ayan, talagang dinumog na tayo ng mga DDS, Ang ganda, maganda 'to. Ibig sabihin, dinudumog tayo ng DDS kasi talagang tinatamaan sila. Sabi ni Bilsog Batak, mabuhay ka, attorney, palagay ko, maraming tumataas ang presyon mga DDS pag nasa ere ka. Totoo yan, Bilsog. Para ngayon ko napansin, dinumog ako ng mga DDS. Kasi alam nilang totoo. Napakahirap talagang tanggapin ang katotohanan. Alam nyo, tayo, wala naman tayong hindi tayo nagsisinungaling, hindi kasinungalingan ang sinasabi natin. Totoo lang, sa totoo lang tayo, Kaya po ito, natutuwa ako, maraming nanonood sa atin ngayon, dumarami. At kahit itong mga DDS na nanonood sa atin, alam kong sa loob-loob nila, totoo ang pinagsasabi natin. Hindi lang nila yan matanggap pa. Ibigyan pa natin sila ng panahon. Si Sir Edward Tabanyag nanonood sa atin sa Bacoor, Cavite. Sir Edward, tulungan nyo. Alam ko, taga Caraga ka eh. Tulungan mo yung natin doon. Yung chapter natin ng Bunyog doon. 10:90 na pala, 10:90 na. Ang bilis ng oras. Hindi ko ang dami kong hindi nabasa na mga reactions. Pasensya na kayo. Ang dami, maganda yung naging ngayon, maganda yung naging mga reactions. So yan po, yan ang ating talakayan ngayong gabi. Sa ating mga nanonood ngayon, isa na namang mabungang pagtalakay. Bukas uli, basta po ang maging usapan natin, ang balita at kaganapan sa bawat araw, pag-uusapan at aanalisahin natin sa gabing talakayan. Yan ang gagawin natin. Gabi-gabi po tayo. Sana huwag kayong magsawa na makinig, manood sa ating online talakayan. So lalo na ito, maganda itong subaybayan, itong magiging debate. Tingnan natin kung baka magbago na naman ang isip ni Duterte, sasabihin na naman, naniwala naman kayo kaagad na lalaban ako sa debate. Yan. So si Mercy Batalla Rifle nanonood sa atin from Germany. Maganda pong araw po sa inyo. Sabi ni Bayani Di Guzman Manlangit, ay manlungat, just keep going, attorney, don't mind this DDS. Totoo po yan. Nahihirapan lang po akong mag-sort out kung sino yung babasahin ko. Si Cabunyo Gusilito Partusa, isang aktibong supporter, leader natin sa Ireland, nanonood din sa atin. Si Danilo Limo sa Pusurubio, Pangasinan, nanonood din sa atin. Yan. Si Rafael Bitaw Brillo, si Hector Bonifacio, siyempre si Frances Nunes, yan. Si Nilark Tulin, si Ferdinand Binwag, yan. Si Rosy Spera, si Nestor Sombrera. Sabi niya, good evening, Attorney Enzo at sa mga kabunyog. Alam naman natin ang katotohanan. Yan. Totoo po yan.
Si Samuel Gerard Chanico, ano? Si si Roland Ligjon, sabi niya tuloy lang attorney, God bless po. Si PX Santos, ano? Marami ano na sana. Ang daming nanonood na sa atin ngayon, ano? Nakakatuwa. Sana po i-share po ninyo itong ating page, itong aking page na Enzo Recto. Saka yung aking pong YouTube channel, mag-subscribe po kayo para alam nyo po, pag YouTube kasi kontrolado, nado-dominate ng mga DDS. Doon ano sila eh. Sana po yung YouTube din, hindi natin, gamitin din natin kasi marami tayong kababayan tulad nitong live ko ngayon. Pag hindi nila ito napanood ngayon, mas gusto nila itong panuorin sa YouTube na. Ang problema po, kunti pa lang ang subscribers ko sa YouTube. Sana po dumami. So, yan na po muna ang ating talakayan ngayong gabi. Maraming salamat sa isa na namang gabing magandang talakayan. Salamat sa mga manonood. Pasensya na yung hindi ko nabasa na iba. Maraming reactions, magaganda. Yung mga hindi ko na shout out, magandang gabi, magandang araw sa lahat. Ito po ang inyong lingkod, muli si Attorney Enzo Recto. Bukas po uli ng gabi. Ang balita bukas ng gabi, tatalakayin natin at pag-uusapan. Ito po si Attorney Enzo Recto. Ngayong pong araw ng Huwebes at bilang pagtatapos ang ating paboritong kanta na tayong mga Pilipino, panahonang magkaisa. Bagamat tayo'y sabihin nating parang walis tingting. Marami tayo, pero kailangan nating magkaisa. Dahil alam natin na kung ang walis tingting hindi mabibigkis, wala itong lakas. Suriin ang tingting, 10 may kayang baliin, ngunit kung marami, di mo na kakayanin. Ito ang kantang walis tingting. Sa nakikita ko at aking naririnig, marami sa ngayon ang hindi umiimik. Kahit alam nilang lipunan ay di nag-iba, wala raw magagawa, mabuti pang tumahimik. Kailan ka kikilos, kailan ka hahakbang, hihintayin mo bang mahuli ang lahat? Kailan matututo sa naging karanasan? Ang mga pagpapasya'y nasa ating mga kamay. Suriin ang tingting, 10 may kayang baliin, ngunit kung marami, di mo na kakayanin. Kaya't huwag isiping wala tayong magagawa. Kung nagkakaisa, tagumpay ay makukuha. Kayo ay maiwan, ngayon ay tayo na. Kumilos sumakbang, nasa pagkakaisa ang paglayang inaasam. Suriin ang tingting, 10 may kayang baliin, ngunit kung marami, di mo na kakayanin. Kaya't huwag isipin wala tayong magagawa. Kung nagkakaisa, tagumpay ay makukuha.